Sa amin, unang araw pa lang, wasak na yung liderato ni Senator Cayetano. Minimum. Sabihin natin wala siyang kinalaman sa mga ganap yung kaguluhan na yan. Parang first time ito nangyari, di ba? May ganyan klaseng kaguluhan, tutukan. So, hindi sign of good leadership na sa unang araw mo sa pagtatrabaho, may ganap na ganito. Yan ang minimum na sabihin natin wala siyang kinalaman. Of course, yung maximum, paano kung may kinalaman siya dito? Kasi mahirap isipin na yung liderato ay walang kinalaman dito kasi as the Senate President, siyang may direct control over the Senate as an institution, sa building ng Senado, at sa Sergeant at Arms at security system ng Senado. So, ang hirap isipin na wala siyang kinalaman dito. So, kung at worst, may isang level na accountability siya dyan, ay hindi siya magandang senyales sa klase ng leadership na maaari niyang ibigay. Kasi yun nga, at the minimum, grabe incompetence. At the maximum, grabe naman pang bababoy ng institusyon ng Senado. Sir, sa tingin po ba ninyo na ito pong mga drama, sabi nga nila, sabi pa nila, stage pa po lalo po sa ating pong mga kababayan na parang ito po ay talagang scripted up. And sa mga mamumuhunan, lalong-lalo na po sa mga foreign investors, may mga ilan na rin po ba kayo nakikita po na nagiging biglang back out or kaya ay nag-hold muna with this kind of hindi po magandang senaryo na nakikita sa ating mga bansa dahil hindi lang po sa ating bansa kundi laman po tayo ng iba't iba pong mga news outlets sa iba't iba pong mga bansa, mga malalaki pong mga media entities po, Sir Sunny. I think tama kayo na nakakahiya yung ganap na ito. Hindi reflection ng magandang pag-gobyerno. Pero medyo may iba kaming pagtingin dun sa yung nababagitan na ekonomista. Alam ko marami ekonomista na nagsabi na matatakot ang investors dahil dito. Pero sa totoo lang, mas malaki yung pinoproblema ng mga foreign investors ngayon. Mas malaki yung problema nila yung paglusob ng US sa Iran at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mas pinoproblema nila yung unilaterally pagbabasura ng Estados Unidos ng mga kasunduan, whether sa World Trade Organization or kanya mga bilateral na kasunduan. So actually yung dihamak ang mas malaking uncertainty sa economic situation ngayon ay tulak ng napaka-agresibong galaw ng Estados Unidos, both militarily sa gitnang silangan, but actually even economically dun sa kanyang protectionism. Ikalawa, so totoo lang, yung mga foreign investors, ito, honest ko wala naman silang pake dun sa pampolitikang sitwasyon natin. Ang only concern ng foreign investor, ano man ang gulo sa politika, preserve ba yung kanilang negosyo. At sa totoo lang, marami ng foreign investors ay nasanay na sa ingay ng politika sa bansa. At actually, maraming foreign investors alam, because nga yung kalidad ng liderato natin ay kumikiling palagi sa foreign investors. Wala naman foreign investor, whether sa pro Duterte or pro Marcos or pro whatever, wala namang foreign investors na takot sa mga yan. Kasi alam nila, lahat ng mga yan, anuman sangkaman, anumang bakod ka ng politika sa bansa, alam nila, hindi ever nagpakita ng aggression against foreign investors ang mga politikos. So lang, kung titignan natin takbo ng foreign investments, yung pinakamalaking dahilan ng pagbagsak ng foreign investment nitong mga nakaraang buwan, hindi naman dahil sa ingay sa politika, dahil dito sa ginawa ng US sa Iran at aggression niya economically. Ikalawa, historically, kahit since the 1980s, whether nagkakaroon ng political crisis dito, maliban doon sa kudita na serious talaga yun noong 1980s at yung French Revolution, yung palo ng politika sa bansa, tuloy-tuloy yung pagtaas ng foreign investment sa atin. So sa amin, hindi dapat masyadong palakihin kasi bottom line, foreign investors, walang pake sa gulo natin. Ang pakialam nila ay kumita at basta protektado sila ng sino man na nasa poder na yan ang nangyayari talaga, papasok at papasok yan. So sa amin, hindi pa foreign investors ang dapat problemahin natin. Mas yung kanina pa, problemahin natin bakit yung kalidad ng liderato natin ay hindi iniisip yung pambansang ekonomiya. Ba't ang iniisip nila yung pansariling pang-political interest? Sa amin, mas yung malaking problema po. And with that po, Sir Sunny,
yun din po nga pagtaas po, talagang bumubulusok din po yung pagtaas po ng dolyar dito po sa peso. Talagang talaga ito na po yung pinakamataas po. Nasa 61 plus po natin. At binabanggit po kasi may mga ilan po tayong mga report, no? At lalong-lalo na at sinisisi po with this kind of scenario. And sa inyo po, sa Ibon Foundation, hindi po yun, kundi pat na rin po yung nangyari po sa tensyon sa Middle East, Sir Sunny. At hindi po dito po sa mga nangyari po sa ating pong lokalidad po na political tension po, sir. Lang. Kung yung peso dati per dollar ay 2 pesos 50 noong 1960s, naging 27 pesos noong 1980s, naging 50 pesos noong 2010s, ngayon naging 61 pesos. Papansin nyo, yung tuloy-tuloy na pagbagsak ng piso sa mahabang panahon na yan, hindi yan dahil sa political noise.